The recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Sabi ni Remulla, hindi man ito madaling desisyon, ginawa ito para sa interes ng bansa. Isa raw ang tangkang pagbalasa ni Torre sa posisyon ng ilang opisyal ng PNP na kalaunay binaligtad ng National Police Commission sa mga naging rason sa desisyon. Nakatuon daw ang Pangulo sa pagkakaroon ng nagkakaisang direksyon ng kanyang buong gabinete. Naniniwala raw ang palasyo na kailangan nakaayon sa batas sa mga hakbang sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa. Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan, welcome back my YouTube channel Taong Kalye. Ayan, pag-usapan natin mga kababayan itong pagsibak ito kay General Torre. At viral na viral ngayon ito at pinag-uusapan sa social media, mag-isa mga balita. Ito ngayon mga kababayan ang pinag-uusapan. Ngayon, ano bang dahilan mga kababayan? Bakit ba nasibak itong si General Torre bilang isang PNP chief? Ako, makababayan, meron palang ginawa itong malupit mga kababayan, na kinagalit talaga ni BBM, mga kababayan. Ito meron kasing video na inilabas, mga kababayan, na si General Torre ay malupit pala ang ginawa, Talaga iniyabang niya ang kanyang sarili, Meron siyang event na pinuntahan na kung saan napakaraming pulis na back up. Ilang motor ang nangunguna at may backup sa likod. Napila para mga kababayan, tinalo pa si BBM. Grabe, tinalo pa si BBM sa mga pangabanat ito ni General Torre. Para siyang presidente sa ibang bansa na dumating sa Pilipinas. At gano'n na lang ang matinding seguridad na ginawa sa kanya. Kaya mga tauhan niya, mga kababayan, talagang makikita natin talaga nasaksakan talaga ng kayabangan nitong si General Torre. Grabe. Kung nakita ko yung video, grabe naman si General Torre. Saksakan ng kayabangan naman itong taon to. Kaya yun mga kababayan, sa sobrang yabang, sinipak ni BBM, mga kababayan. Hindi lang yun at binaypas niya pa itong si Secretary Remulla at saka si BBM, nagdesisyon ng sariling desisyon niya, Binalasa niya yung mga opisyalis ng mga general, ng mga PNP chief na walang paalam. Hindi mo na nagpasabi-sabi kay BBM o kay Remulla ng mga desisyon na gagawin niya. Nagdesisyon siya mag-isa. Talagang tilang presidente ang dating nito, Ang kayabangan nito ni General Torre, mga kababayan. Ayan. Pakinggan po natin mga kabayan itong video ni Elias Saludar, kung saan meron siyang video na pinakita rito kung gaano katindi yung ginawang video na ginawa ni General Torre, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Nako, sibak na po bilang hepe ng Philippine National Police itong si General Nicolas Torre III. Alam niyo kung bakit? Nako, mamaya may papakita ako sa inyong video na marahil isa po ito sa naging dahilan kung bakit agad na tinanggal ni Pangulong Marcos Jr. itong si General Torre bilang pinuno ng Philippine National Police. Grabe ho, alam nyo, naku, pag nakita nyo ho ang video, tinalo pa ho ang presidente ng Republika ng Pilipinas yung kanyang super VIP sa kalsada ho, mga kababayan. At yung kanyang tinanggal, dinemote, na number 2 man dapat yon ay inilipat niya sa ibang pwesto, ay yun po ang papalit sa kanya, si General Nartates. Mamaya pag-usapan ho natin yan, mga kababayan. Pero bago ko i-play ang ating video, ay mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Eto ho, nako, panoorin niyo po itong ating video na kung saan ay yung pagdating ho ni General Torre, ang haba ng convoy. Tapos pagdating ho sa isang event, sakop po yung buong kalsada. Umiikot-ikot yung mga motor. Ito, panoorin nyo muna. Para maya-maya ay ihimayin natin. Ayan ho. Yan po, panoorin po nito itong video ni General Torre, yung kanyang arrival pagpunta sa isang event. Ito po.
po, inyo pong napanood. Mismo, di ba? Ilang motor yan? 1, 2, 3, 4, 5. 6 na motor. Hagad, tawag ko sa atin, di ba? Hagad o ito mga highway patrol group, di ba? Ang lalaki. Tapos may mobile. Talagang umikot pa ho ng gano'n. Sinakop yung buong kalsada, mga kababayan. Tapos may dalawang mobile. Tapos meron pang van. Tapos ito, dumating na ho yung kanyang sasakyan. Ito ho yung kulay itim na Land Cruiser. Nako, naka-luxury car pa pala itong si General Torre. Tapos may blinker ho, mga kababayan. Di ba? Yan, pagbaba, talagang talo pa ho ang presidente. Ng Republika ng Pilipinas. Tapos nung lumabas, yung pala si General Torre. Mga kababayan. So, ito, marahil isa po ito sa naging dahilan at nairita po si Pangulong Marcos Jr. dahil sa, biruin nyo naman, grabing pang-abuso ito at pagpapakita ng power ho, mga kababayan, ng kapangyarihan. At alam nyo ho ba, na base po sa ating saligang batas o sa ating sa ating mga patakaran ho dito po sa ating bansa, tanging ang presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema ang pwede lang po gumamit ng blinker at sirena. Kita nyo ho yung kanyang Land Cruiser na itim. Di ba, naka-blinker ho hindi naman ito mobile kasi kung yan po ay police car, pwede po exempted dahil sa kung marked vehicle at sabihin natin kung pwede pang lumusot to kung pula ho yung plaka. Di ba? Ibig sabihin, kung pula ang plaka ay pag-ari ng gobyerno. Pero hindi po So, maliwanag ho na nilabag niya ho. Ito hong Presidential Decree number 96. Number 96. Yun ho, mga kababayan. So, bawal po. At sa mga civilian lang ho na pwedeng gumamit ng sirena at blinker sa mga civilian ho. Kasi civilian ho, Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Yan lang ho. At dito ho, ang Chief ng Philippine National Police, ang sinasabi, in his capacity as head of the police force, is allowed to use blinkers but only ito nakalagay nakasulat ito. But only when riding in an official PNP vehicle that is classified as a law enforcement emergency vehicle. Yung kanyang Land Cruiser na itim, hindi naman ho ito di ba? Ano ba yan? Ano sa tingin nyo? Yan ba ay PNP vehicle o hindi? Tapos hindi naman kulay pula ang plaka. Di po ba? So, hindi po ito government vehicle. So, dahil dito, if he is non-PNP o government car, he is not allowed to use sirens or blinkers. So, yan ho, mga kababayan, ang sinasabi ho, yan ho. Yan, panoorin, basahin nyo ho. Ang liwanag. Bawal ho. So, marahil isa po ito sa naging dahilan kung bakit agad na nasibak ho. Siguro napanood nyo naman ho, mga kababayan, talagang grabe ho, talagang sinakop ho yung buong kalsada. Alam nyo ho, ako nag-cover na ho, ang daming presidente na kinoberan ko. Kay Fidel Ramos, tapos sumunod dyan si Era Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, tapos Noynoy Aquino. Kay Duterte, hindi na ho ako dahil nasa istasyon na lang ako. 4 na presidente, lagi ho kami nakabuntot at nakakonvoy. Ang presidente, may mahabang convoy. May motor 2, tapos siyempre maraming kasama, mga PSG. Pagdating mo sa isang lugar, sa event, dire-diretso na, wala na yung mga pagganong-ganon, katulad ng kay Torre, na parang hinahawi mo yung lahat, buong kalsada, sarado. Pagdating mo, talo pa ang presidente. Kasi pag dati, ang kinokoberan ko, ang daming presidente, pagdating ng presidente, tapos bababa. Yun lang ho, ganun na. Nakapila lahat, tapos bababa. O komisyon na, may pagkakataon na ang presidente, ilalapit lang ho yung kanyang sasakyan doon sa parang pinaka-entrance, pinaka-bukana ng Inventas, bababa. Yun lang, ganun lang ho. Pero ito, hinawi talaga ng ganun mga kababayan. So, talagang grabe ho yung kanyang pag-abuso, no?
sa kapangyarihan. At marahil, napanood ng Pangulo itong ganitong video at marahil nakatanggap po siya ng sumbong. Yun na ho. Ito na. Okay, samantala, ito, ipapakita ko rin ho. Ito. At basahin nyo ho, no? Ito yung basahin natin. Ito hong sulat mismo ng Office of the President, yung kanyang kautusan. Nilagdaan po ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ho. Ito may petsang August 25. Kahapon ho yan, ha? Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. Ayan po. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Lucas Bersamin, Executive Secretary, permado niya po yan. Yan po Alam nyo, nabigyan nun ng pagkakataon itong si General Torre, no? Masyado sigurong pumasok sa utak niya na siya ang hepe. Biro mo, ang dami mong nilagpasan na mga general na mas mataas sa'yo, mas senior. Pero ikaw ay pinili ng Pangulo. Bakit to? Kasi ang sabi nga, usap-usapan, reward ho ito sa ginawa mong diskarte at talagang lahat ng pamarang ginawa mo para agad na maipatapon si dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands sa ICC. Di ba? Lahat hindi mo inalintana yung mga tamang proseso at batas na dapat sundin bago ipadala ang isang Pilipino ipatapon sa ibang bansa. Hindi mo yun inalintana. Kaya ang sinasabi yan, reward sa'yo. Pero nung napunta sa'yo ang pwesto, wala. Mukhang pumasok ko sa kanyang utak. Tapos, ito ho, ang pinakahuli, alam mo nadagdag, bukod ho dito sa video, nadagdag pa ho ito Yung kanyang pagsuway sa National Police Commission at kinalaban niya ho mismo itong si DILG Secretary John B. Crimolia, di po ba? Pero bago ho yan, ay ito muna, ipakita din ho natin, meron din akong memorandum na kuhang kopya. Ito, ipapakita ko rin natin na itong memorandum for the President. Ito, through Undersecretary Mary Lynn Charis A. Lagamon, Office of the Appointment Secretary. Ito ho, ang sabi ho, August 25, the undersigned respectfully requests for the President's signature on the appointment of, ito ho, Jose Milencio Corpus Nartates Jr., Vice Nicolas D. Torre. So kapalito, position Chief Police General, ayan, PNP. Attached herewith are the following appointment letter, Annex A, position and recommended appointee, matrix, Annex B, for the President's consideration. Nilagdaan, Lucas Bersamin, ayan no. Ayan ho, yung yung pagtatalaga na ho kay General Nartates bilang kapalit ni General Torre. So, kompleto ho tayo ng dokumento mga kababayan. Pero sa tingin ko, yung isa ho sa talagang nagpaskip ng dibdib sa dami ho ng problema ng Pangulo, pati sa flood control. Dumagdag pa ho itong si Torre. Yun ho, mga kababayan. Pero isa rin po sa pinag-ugatan ng talagang pagkakadismaya. Kasi di ba, yung ang National Police Commission o NAPOLCOM, di ba, ang chairman ho niyan, si DILG Secretary John B. Crimolia. Pero nyo ay sinuway ho ito ni General Torre kasi nagpatupad ho siya ng revamp, ito hong si General Torre. Tapos, dinemote niya ho yung number 2 man. Yung pangalawa ho sa pinakamataas na pwesto, itong si Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., ay kanyang tinanggal at ginawang area, bilang commander ng Area Police Command Western Mindanao. At iniakyat niya, siguro kaibigan niya ito, si Police Lieutenant General Bernard Banac. So, nag-revamp po siya. Bili mo, yung number 2, sa pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas
sa PNP, dinemote mo. Siyempre, anong iisipin ng ibang mga mabababang ranggo? Na siga talaga itong si General Torre, biro mo, pangalawa na sa pinakamataas na pwesto, itinapon sa labas. Yun po. Yan po ay kinontra ho. At ang ginawa ho ng NAPOLCOM, pinawalang bisa yung kanyang revamp. Pero ano ho ginawa ni General Torre? Hindi, nanindigan ho siya. Itinuloy yung kanyang revamp at talagang nanatili yung pagkapatapon kay General Nartates bilang commander ng Area Police Command Western Mindanao. So, pinag-swap niya yung posisyon.